can't believe that you're getting married, Ate Sandra. Parang kailan lang nung ipinakilala mo sa amin si Kuya Miko, pero tingnan mo nga naman oh, nag-propose na siya sa'yo. Napangiti si Sandra. Kasalukuyan siyang nakaupo sa sofa habang kausap ang stepsister niyang si Amy, na nakaupo isang pulkada ang layo sa kanya. Well, ako rin. Hindi rin ako makapaniwala na engaged na ako. Kagabi lang, magnobyo at nobya lang kami pero tingnan mo naman oh, nilagyan na niya ng singsing ang palasingsingan ko. I know Kuya Migo is such a good guy. He's a walking flagpole. A green flag to be specific. Lahat ng katangian ng isang lalaki na pangarap ng mga babae, nasa kanya na. Nakangiti ng abot tainga si Amy. Nakatukod ng kamay niya sa kanyang baba habang tinidescribe ang nobyo na ngayon fiancé na ng kanyang older stepsister. Bukod sa ubod na siya ng gwapo, napakabait pa niya at very down to earth. Sobrang humble at God-fearing. Tapos ang love language pa niya ay ang lahat ng love language na alam natin. Wow, Amy kung i-describe mo si Migo, parang kilalang kilala mo siya. Parang mas kilala mo pa siya kaysa sa akin Ani Sandra. She was just kidding pero mukhang na-offend niya si Amy dahil biglang naglaho ang ngiti sa labi nito. Oh, come on Amy, I'm just kidding, okay? But based on your description of him, you seem to really know him personally, Lumunok si Amy. Umayos siya ng upo bago sumagot. Ay, Ate Sandra naman. Of course, I know him. Hindi ba madalas siyang bumisita dito para puntahan ka kaya nagkakausap kami? At saka palagi ka kaya nagkukwento sa akin. Kaya yun, na-adapt ko na at na-describe ko siya base na rin sa mga kwento mo. Umagalpak ng tawa si Sandra. Iwinaglit na lamang niya sa kanyang isip ang kanyang pagtataka. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Siyempre, alam ko naman yon. By the way, ikaw ba? You're old enough to have a boyfriend, no? Nung ganyang edad ko, nakilala ko si Migo. May nanliligaw na ba sa'yo? O baka naman, may nobyo ka na? Ipakilala mo na yan sa akin. Malay mo, mag-propose din yan sa'yo. Sabay na tayo magpakasal. Walang ano-ano, biglang nangamatis ang pisngi ni Amy. She was staring at Sandra while her eyes were brightly shimmering. Actually, I'm into someone right now. Talaga? Umayos ng upo si Sandra at humarap kay Amy. Nagpakita siya ng interes sa sinabi ng kapatid sa labas. So, who's that lucky guy? Secret muna, Ate Sandra. Ipapakilala ko na lang siya sa inyo once kami na. Oh, I see. MU pa lang kayo? MU? Tanong ni Amy. Oo, MU means mutual understanding. Oo. Kung alam mong deserving siya sa tiwala at pagmamahal mo, at alam mo rin na hindi kanya lulukohin at ipagpapalit sa iba, i-go mo na yan Nakangiting suwestyon ni Sandra. Kasi paputol-putol na tura ni Amy. May nais siyang sabihin pero hindi niya ito magawang bigkasin. Huwag kang matakot na mag-explore, okay? Malay mo, yung lalaking ka-MU mo ay siya rin palang makakatuluyan mo. Huwag kang matakot na ilaban siya. Pero, paano kung may kaagaw ako? Kaagaw? Hindi kaagad naintindihan ni Sandra ang sinambit ng kapatid, pero kalaunan ay inunawa na lamang niya ito. Ano bang ginagawa sa mga kaagaw? Di tanggalin mo siya sa buhay ng taong gusto mo. Kung mahal niyo talagang isa't isa, ipaglaban niyong isa't isa. Huwag kayong pumayag na may humadlang sa pagmamahalan niyo, no? Dahil sa payo ng kanyang stepsister, labis na nasiyahan si Amy. Pakiramdam niya ay nagkaroon siyang bigla ng authority para gawin yon. Tumayo na si Sandra. Nagpaalam na rin siya. Anyways, maiwan na kita dito Marami pa kasi akong gagawin bukas kaya kailangan ko na magpahinga. Ikaw, magpahinga ka na rin Lumapit si Sandra kay Amy. Bumeso ito gaya ng kalimitan niyang ginagawa bago tuluyang magtungo sa kanyang kwarto. Pagpasok ni Sandra sa kanyang kwarto,
Umagaw sa atensyon niya ang picture frame nila ni Migo. Kuha iyon noong kanilang first year anniversary bilang opisyal na magnobyo at nobya. Konting panahon na lang. Matutupad na mga pinangako natin sa isa't isa, Migo. Malapit na tayong ikasal. Konting panahon na lang at magiging opisyal na Mrs. Sandra Adriano na ako. Niyakap ni Sandra na sabing larawan nila ng kanyang fiancé. Nahiga siya sa kanyang kama habang yakap ito. Hindi na ako makapaghintay na maglakad sa altar at magsabi ng I do kay Father. Abot langit ang saya ni Sandra habang ini-imagine ang mga mangyayari sa araw ng kanyang kasal. Kinabukasan nga'y magsisimula na silang maghanda para nang sa ganun ay maging maayos na ang lahat. Kinabukasan, kagaya ng nakaplano, ay nagsimula na maghanda si Sandra at si Migo. Katulong din nila ang best friend nitong si Des. Nagsimula na silang maghanap ng wedding coordinators, ng mga suppliers at kung ano-ano pa. Makalipas ang 2 buwan, "This is really it, best. Kunting-kunti na lang. Pulido't maayos ang kasal mo. Lahat ng kailangan gawin, nagawa na natin. Even our gowns, pwede na natin kunin by next week." Kasama na rin ba doon yung mga gown ng mga abay? Nakangiting tumango si Des. Alam mo, ang bongga nitong si Migo ha. Lahat ng gasto sa kasal nyo, sagot niya. Seryosong-seryoso talaga siya sa'yo ha. Gustong-gusto ka na talaga niyang pakasalan. Aba, syempre naman oh. Gusto na niyang makuha ang virginity ko at ganun din ako sa kanya kaya nagpasya na kami magpakasal. Dahil sa tinura ni Sandra, napaisip si Tess bigla. Hindi tuloy maipinta ang mukha nito. Joke lang! Ani Sandra sabay hagalpak ng tawa. Sabi ko na, ganyan na magiging reaksyon mo. Tuwang-tuwa ka pa talaga. Akala ko seryoso ka, muntik na kitang kurutin sa singit eh. Naiinis na sambit ni Des. Ikaw naman, masyado ka kasing seryoso. Tumawa ka rin naman, no? Hindi naman kabawasan kung tatawa tayo habang naghahanda sa wedding, no? Kung sa bagay, pero maiba ko. Nasaan bang fiancé mo? Kailangan pa naman siya dito para sa food tasting. Sobrang busy niya kasi sa negosyo nila ng dad niya eh. Kaya madalas siyang hindi nakakasama pero binigyan naman niya ako ng authority na isama kita. May tiwala naman daw kasi siya sa'yo at sa taste mo. Talaga lang ha? Iritabling tura ni Des. Sigurado ka pa talaga na gusto na magpakasal yung fiancé mo? Kung ito ang preparation pa lang, wala na siya. Paano pa kaya kapag wedding day na? Baka hindi yun sumipot ha? Ikaw naman, masyado mong binibigdil ang sitwasyon. Busy lang talaga si Migo. Walang ibang rason. Hay nako, ewan ko sa'yo. Dapat simulan mo nang kausapin si Migo. Kapag palagi siya missing in action, baka iwanan ka pa niyang luhaan sa harap ng altar ah. Masasayang ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi yan best. Maniwala ka, may tiwala ako kay Migo. Alam kong sisipot na siya sa araw ng kasal namin dahil nag-file na siya ng leave para sa araw na yon. Pumuntong hininga si Des. Nagkibit-balikat na lamang siya at pinilit na kalimutan ng gumugulo sa kanyang isip dahil ayaw niya namang sirain ang mood ni Sandra. Habang nakatingin sa checklist sa clipboard, may babaeng lumapit sa kanila. Isa ito sa staff sa resort kung saan gaganapin ang reception. Good morning, Ma'am Sandra and Ma'am Des. Nakaready na po yung lahat para sa food tasting. Sumunod po kayo sa akin para makapag-start na po tayo. Nakangiting tumango si Sandra habang si Des naman ay napapapalakpak pa sa saya dahil sa wakas ay matitikman na niya ang mga pagkaing ino-offer ng resort. Alam mo, Best, buti itong pinili mong reception. Ang dami ko nabasang feedback tungkol sa resort na to. High class daw ang mga pagkain sinaserve nila. Paniguradong mag-iiwan yun ng magandang feedback para sa mga bisita mo. Actually, favorite place talaga to ng mga magulang ni Migo. Sagot na nga nilang reception kaya umuo na ako eh. Nagtuloy-tuloy sa pagsunod sa staff sina Sandra at Des hanggang sa dalhin sila nito sa dining hall ng nasabing resort. Wow! Ang ganda naman dito, Sandra!
Ang bongga-bongga! Hindi maiwasang mapangiti ng sobra ni Des habang pinagmamasdan ng buong lugar. Iyon kasi ang unang beses na nakapunta siya doon. Ang Grand Dining Hall ng resort ay elegante sa lahat ng aspeto. Ang floor-to-ceiling glass walls nito ay nagbibigay ng tanawin ng dagat na parang painting. Pinagmasdan ni Sandra ang maayos na nakasalansan ng mga putahe sa harap niya habang inaayos ang blouse niyang may lace. Sa tabi niya, si Des ay masayang tinitignan ng isang plato ng smoked salmon. May hawak na rin itong tinidor na ikinagulat din ni Sandra. Ito naman, saan mo nakuha yan? Doon. Itinuro ni Des ang pinagkuhanan niya ng kubyertos habang natatawa pa. Pasensya naman. Excited na rin kasi ako eh. Ang tagal kong hinintay matikman yung mga pagkain dito pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Laging walang kasama eh. Upo na po kayo, ma'am. Paanyaya ng staff na nag-aasikaso sa kanila. Agad na sumunod ang dalawa. Okay, taste test! Masayang tura ni Des. Tinilaan niya at binasa ng kaunti ang labi niya bago siya bumuelo sa pagkain. Uunahan na sana niya ang pagtikim ngunit nagtaka siya sa ikinilos ng kaibigan. Hoy, okay ka lang, best? May problema ba? Tanong ni Des habang nakataas ang dalawang kilay. Pansamantala muna niyang ibinaba ang kubyertos na hawak niya. Para kasing ang weird lang eh. Wala dito si Migo. Sayang naman. Sobrang excited pa naman siya sa mga menu options. Gusto ko rin sana na dalawa kaming magdesisyon kung ano yung isi-serve sa reception namin. Hayaan mo na. Nandito naman ako, hindi ba? Moral support at honest opinion ang ibibigay ko sa'yo. Kung busy si Migo, hayaan na natin. Basta nandito tayo. At least, may magsisigurong hindi gutom at masasatisfy yung mga bisita mo. Tumawa ng mahina si Sandra. Sana lang talaga, magtiwala siya sa taste ko. Alam mo naman kung gaano siya kapiki sa pagkain, di ba? Sandra, kahit peanut butter sandwich pang ihain mo, sasabihin pa rin nilang magical ang wedding mo. Kalma ka lang. Dahil hindi na mapigilan ni Des ang kanyang sarili, muli niyang kinuha ang kanyang tinidor at naghiwa ng kaunti. Look at the salmon, best. Halatang halata na fresh. Isinubo ni Des ang maliit na salmon na nasa kanyang tinidor. Nang timusan niya ang lasa nito, nanlaki ang mga mata niya. Anong lasa? Pasado ba? Walang pag-aalinlangan at tumango si Des. Kung i-rate ko to, 100/10 to. Sobrang sarap. Ibinigay ni Des ang tinidor niya kay Sandra. Tinawa na naman siya nito saka kumuha ng sariling tinidor. Tama ka nga. Sarap nga nito. Sige, isama na natin sa menu. Habang ine-enjoy ng magkaibigan ng salmon na nakahain sa harap nila, may server na dumating. Good day po. Agad na nilapag ng waitress ang dish na dala niya sa lamesa. What is that? Tanong ni Sandra. This is a duck confit, ma'am. Ito po ang isa sa specialties ng aming chef. It was paired with a red wine reduction. Please let us know your thoughts about this dish. Tumango na magalang si Sandra matapos niyang silipin ang dish na nasa plato. Salamat. Mukhang masarap pa. Kinuha niya ang tinidor at pinuto ng malambot na karne. Okay, tikman na natin. Habang tumitikim si Sandra, kumain din ng kaunti si Des. Oh my gosh! Ang sarap nito! Ang galing ng timpla ng sauce, oh. Hindi masyadong matamis, hindi rin nakakasuya. Oo nga, no? Pero sa tingin mo, hindi kaya masyadong expensive to para sa ibang guest? Like si Aunt Lorna. Diba hindi siya mahilig sa mga fancy dishes? Si Aunt Lorna? Hayaan mo yun! May iba pa naman sa menu, diba? Kung ayaw niya, edi ibang kainin niya. Mas maganda siguro kung lahat na lang ay ilagay natin sa menu. Gusto ko kasi na lahat ay may choice na parang balance ba? Nagigets mo ba yung gusto kong ipahiwatig? Tumango bilang tugon si Des.
Masyado siya nag-e-enjoy sa patikim-tikim. Makalipas ang ilang minuto, inilapag na ng waiter ang susunod na dish. Isang tray ng assorted desserts. Agad na kumislap ang mata ni Des. Yay! Desserts! Yan, hindi na kailangan ng opinion ni Migo dyan. Alam kong perfect na agad yan. Matapos iserve sa kanila ang lahat ng dish na kayang i-offer ng chef na nasabing resort, ang lahat ng dish na natikman nila ay masaya nilang isinama sa official menu para sa kanilang reception. I'm glad na nagustuhan niyo po ang lahat ng inihanda namin. Masayang sambit ng manager na nasabing resort. Asahan niyo po na ibibigay po namin ang best namin. High quality service po para sa inyo. Tumango habang nakangiti si Sandra. Inabot niya ang kamay ng manager matapos itong makipagkamay sa kanya. Matapos ang food tasting, umuwi na si Sandra sa kanila habang si Des naman ay nagtungo sa kanyang trabaho. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe, ligtas na nakauwi si Sandra sa kanila. Expected niyang siya lamang ang tao sa kanilang bahay noong sandaling yun, pero nang buksan niya ang pinto, nakasalubong niya ang kanyang fiancé. Migo? Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba'y busy ka sa trabaho? Kulat na tura ni Sandra. Hindi kasi niya inaasahang maaabutan niya sa kanilang bahay ang fiancé niya. May oras ka naman pala. Bakit hindi ka sumama sa food tasting kanina? Alam mo naman na kailangan ko rin ng opinion mo. Bakit ba pirming busy ka na lang palagi? Ayaw mo na ba akong pakasalan? Bakit parang ako lang may gusto na matuloy ang kasalan na to? Dahil sa sunod-sunod na tanong ni Sandra, hindi na nakasagot pa si Migo. Lumapit na lamang ito at niyakap ang kasintahan. Love, wag ka na magalit. Kakatapos ko lang makipag-meeting. Pumunta ako dito para sana puntahan ka. Nagbaka sakali ako na baka maabutan kita. Kala ko, aabot pa ako sa food tasting eh. Nakayakap na nilambing ni Migo si Sandra. Doon naman kasi siya magaling. Ang alisin ang galit ng kasintahan sa pamamagitan ng charismatic technique nito. Ay, hanggang kailan ka ba busy? Hindi mo na ako natutulungan sa pag-aayos ng kasal natin. Palagi na lang si Des yung kasama ko. Hindi naman siyang groom ko eh. Hayaan mo. I will set my schedule for the next coming days. Para naman makasama ako sa'yo. At saka para na rin makapag-quality time tayo. Babawi ako sa'yo, promise. Ngumiti si Migo, as if he was assuring her that he was telling the truth. Sige na nga. Niyaka pabalik ni Sandra si Migo. Hinalikan naman ito ang noo niya. Makalipas ng ilang sandali, biglang dumating si Amy. Nanlaki ang mga mata ni Sandra matapos biglang kumalas ang fiancé niya mula sa pagkakayakap sa kanya. Hey lovebirds! Bakit naman dyan kayo naglalambingan? Ang luwag-luwag naman ng mga kwarto dito sa bahay ah. Pabirong wika ni Amy. She was smiling while looking at Migo's eyes. Anyways, Kuya Migo, alis ka na ba? Pwede bang pasabay ako hanggang sa gate ng village? Para hindi na ako maghintay ng taxi. Nagmamadali na kasi ako eh. Nagkatinginan si Sandra at si Migo. Noong sandaling yun, gusto sana ni Sandra na i-request ang fiancé niya na kahit na papano ay mag-bonding muna sila kahit na saglit. Pero kapag tinitingnan niya ang kapatid, hindi naman niya magawa na tumanggi dito. Paalis ka na ba? Sige na, isabay mo na tong si Amy. Napipilitan na sambit ni Sandra. Natuwa si Amy pero nag-alangan naman si Migo dahil tila biglang nag-ibang mood Sandra. Sigurado ka ba? I can stay here na lang. Samahan ko na lang maghintay ng taxi tong si Amy sa labas. Ano ka ba? Ihatid mo na siya. Huwag mo akong intindihin. Pagod lang ako. Ang dami kasi namin ginawa ni Des eh. Lumapit si Sandra kay Migo at saka humalik sa pisngi nito. Mauna na ako ah. Ikaw nang bahala dito sa kapatid ko ah. Tinapik ni Sandra ang balikat ni Migo. Tumango pa ito nang nakangiti sa kanyang stepsister bago tuluyang maglakad palayo. Lumipas sa mga araw, walang naging pagbabago.
Nagpatuloy ang hindi pagsipot ni Migo sa mga lakad nila para sa preparasyon ng kasal. Umabot na rin sa punto na halos mag-away na sila dahil doon. Love, mag-usap naman tayo. Alam ko na galit ka dahil hindi kita nasasamahan. Pero sana naman unawain mo ko. Nagtatrabaho ako para sa atin, sa future natin. Mahigpit na hinawakan ni Migo ang braso ni Sandra. Hinabol niya ito matapos itong mag-walk out dahil hinindian niya ito sa request na kumain sa labas sandali. Alam mo, napapaisip na ako eh. Bakit pumayag ka pa na pakasalan ako kung wala kang oras preparasyon pa lang? Baka nga tama si Des eh. Baka nga pati sa kasal, hindi ka pa makapunta dahil sa pagiging workaholic mo. Baka naman hindi po ako siputin pati sa kasal natin Huminga ng malalim si Sandra. Malamlam at maluha-luha na ang kanyang mga mata nung sandaling yon. Natatakot ako, Migo. Natatakot ako na baka ako lang ang may gusto na matuloy ang kasal na to dahil hindi ka naman nag-i-invest sa kasal natin. Hindi naman sa ganun, Sandra. Siyempre, gusto ko rin naman na maikasal tayo. Nagkataon lang talaga na nagsunod-sunod ang gawain ko at kabi-kabilang meeting tapos napatapat pa sa preparasyon ng kasal natin. Huwag kang mag-alala. Nakapag-leave na ako. The day before our wedding. Wala na akong atupagin. Ikaw na lang. Ngumiti si Migo, as if he was assuring her that he was telling the truth. Dahil dakilang marupok si Sandra, pinaniwalaan niya si Migo at nakipag-ayos dito. Nag-date din sila pagkatapos ng pagtatalo na yon. Lumipas ang isang linggo. OMG best! Bukas ang kasal mo! Excited ka na ba? Nakangiting tanong ni Des. Kasalukuyan silang nasa kwarto ni Sandra. Sinusukat kasi nito ang wedding gown nito para bukas. Iba talagang pakiramdam kapag oras na lang ang binibilang bago ang kasal mo, no? Kung noong preparasyon, saya at excitement ang nararamdaman mo. Ngayon, purong kaba nang bumabalot sa dibdib mo. Para kung magkaka-heart attack. Ang hirap. Ani Sandra. Inaayos niya ang kanya sa may breast part habang nakatingin sa malaking salamin sa kanyang kwarto. Ay, can't relate. Hindi ko pa naman kasi naranasan. Sambit ni Des sabay tawa. Kasalukuyan siyang nakaupo sa kama at pinapanood ang kaibigan na parang modelo na pinagmamasdan ng sarili sa salamin. In fairness dyan sa gown mo ngayon ko lang napansin ang ganda. Bagay na bagay sa hubog ng katawan mo Virgin ang atake. Gaga. Virgin pa naman talaga ako, no? Nire-reserve ko kaya ang virginity ko after nakasal namin. Talaga? Oo. Nabilis sa sagot ni Sandra. Tapos na siya mag-fit at tignan ang sarili sa salamin. Anyways, kumusta? Bagay ba sa akin ang maging bride? Inangat ni Des ang hindalaki at hinduturo na daliri niya sa magkabila niyang kamay. Kinorte niya itong kahon at itinapat sa mukha ni Sandra na parabang nililitratuhan. Shucks! You look so beautiful in white, Sandra. Ang ganda-ganda mo. Napapapalakpak si Des habang pinagmamasdan ng kaibigan na feel ang suot niyang wedding gown. Sobrang ganda mo, Sandra. Parang natutomboy ako Ayokong tumitig. Tinakpan ni Des ang magkabilang mata niya. Tinawanan naman ni Sandra. Kaga ka talaga. Aniya sabay palo sa kamay ng kaibigan. Seryoso na kasi. Bagay ba talaga? Sigurado ka bang hindi aatras si Migo kapag nakita niya akong suot to? Nako, baka nga hindi pa tinatanong ng pare, sasagot tayo ng I do Hindi pa sinasabi na you may now kiss the bride. Baka halikan ka na nun dahil sa sobrang ganda mo. Bigyan mo naman ako ng honest feedback, Des. Baka sinasabi mo lang yan kasi best friend kita. Hoy, hindi Maganda ka nga, tsaka bagay sa'yo yung gown mo. Gown pa nga lang ang suot mo, nagniningning ka na. What more pa kung kumpleto na, di ba? May belo at tsaka ang pak na makeup. Nako, sinasabi ko sa'yo, lahat ng lalaki mapapasana all kay Migo. Dahil sa mga papuri at magagandang salita na binitawan ni Des, kilig na kilig si Sandra. Para siyang nasa alapaap na sandaling yun. Masayang-masaya siya ngunit hindi pa rin niya maialis sa sarili na kabahan. Lalo na't hindi lang naman si Des ang makakakita sa kanya sa araw ng kanyang kasal.
I think we deserve a toast. Para makatulog ako. Feeling ko kasi hindi ako makakatulog dahil sa sobrang kaba na nararamdaman ko ngayon eh. Baka umikot lang ako magdamag dito sa kama ko. Sigurado ka ba? Baka magka-hangover ka niyan ha? Hindi yan. Mas madaling itago ang hangover kaysa sa eye bags. Sige na nga. Basta konti lang ha. Mabilis ka pa namang malasing. Kumamot sa kanyang ulo si Des. Napailing na lamang siya. Let's go! Sambit ni Sandra sa kaibigan. Nagtaka naman ito dahil nagyayaya na si Sandra kahit pa suot-suot pa nito ang kanyang wedding gown. Hoy, teka, hindi ka muna magpapalit? Hindi na. Bakit ba? Kalmadong sambit ni Sandra. Baka makita ka ni Migo. Masama pa namang makita ng groom ang bride na suot ang kanyang wedding gown. Iyon ang pamahiin ng mga matatanda, di ba? Posibleng hindi matuloy ang kasalo, may masamang mangyari. Ilang sandaling nanahimik si Sandra. Buong akala ni Des ay paniniwalaan nito ang sinabi niya. Ngunit nagkamali siya. Dahil mula sa pagiging seryoso nito, ay bigla itong humagalpak ng tawa. Seriously, Des? It's almost 2025 pero hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa pamahiin na naimbento nung panahon pa ng kopong-kopong? Humagalpak ng tawa si Sandra matapos niyang sabihin yun. Nakakaloka ka. Hindi ako na-inform na fan ka pala ng mga ganun. Wala namang masama kung susunod ka sa pamahiin, di ba? I'm not a fan of those beliefs, okay? So let's go. Wala rin namang ibang tao dito dahil nasa out of town ng mga tao dito sa bahay, kaya wala kang dapat ipag-alala. At saka hayaan mo naman akong irampat tong gown ko sa buong bahay, no? Hindi naman to ganong mahaba. Itataas ko na lang para hindi madumihan. Ang tigas talaga ng ulo mo. Bahala ka nga. Lumunok si Des, saka siya tumayo at lumabas na ng kwarto. Habang bumababa sa hagdanan, nagpakadis si Princess si Sandra. Hawak-hawak niya ang laylayan ng damit na bumaba sa hagdanan habang ngiting-ngiti pa. Ayos na ba itong gantong lakad, Des? Mukha na ba akong Disney princess nito? Kasi ilang oras na lang, titira na ako sa mansyon ni Amigo. Doon na kasi ako titira pagkatapos ng kasal namin. Hindi ba 2 oras lang ang layunan mula dito sa bahay nyo? Mukhang mapapalayo ka na sa akin ng tuluyan ah. Ano ka ba? Pwede ka nang bumisita doon. Basta, sabihan mo lang ako. May malapit din pala na park doon na may malaking food court. Masasarap ang mga pagkain doon. Pwede tayong mamasyal doon kapag free time natin pareho. Oh, I like it! Isat natin yan a week after the wedding ha. Para makapagpahinga ka pa. Alam ko kasi na, napagod ka sa preparation ng wedding mo kaya deserve mo ng 1 linggong pahinga, no? Yeah, you're right. Matapos lang talaga to, magbabakasyon talaga ako sa Baguio o sa Palawan o sa kahit sang lugar na may peaceful vibe. Dahan-dahang humakbang si Sandra sa huling palapag ng hagdan nila. May kalakihan din ang bahay ni na Sandra. May 4 na kwarto, may malaking kusina at may bar counter pa kung saan naglalaman ng mga imported na alak na galing pa sa mga kaibigan ng kanyang ama. Sosyalin ito dahil naka-aircon pa ang loob at parang minibar ang atake. Ang ganda talaga ng bahay niyo, no? Ang cozy at ang aliwala sa mata ng kulay ng mga pintura na ginamit. Ang gaan pa sa pakiramdam. Ang mga gamit in fairness, aesthetic. Magaling talagang pumili si Tito, no? Nakangiting papuri ni Des habang inaalalayan si Sandra. Masayang nagkukwentuhan ng 2 magkaibigan habang naglalakad patungo sa kusina. Magtutungo kasi sila sa bar counter para doon mag-inuman. Alam mo, Des, sa guest room ka na matulog para hindi ka na mahirapan pag-uwi. Talaga? Pabor naman sa akin yan, oh. Kung pwede nga lang, tabihan na lang kita sa pagtulog eh. Okay lang ba sa'yong tumabi sa akin? Ngumisi si Des. Natatawa siya sa ekspresyon ng mukha ni Sandra. Bakit naman hindi? Best friend kaya kita. Of course, gusto ko lagi sa tabi mo. Siniko ng mahina ni Sandra si Des dahil sa sobrang kilig. Inaasar pa nito ang kaibigan. Ikaw ha? Kahit palagi tayo nagbabangayan tungkol sa maliliit na bagay, may tinatago ka palang sweetness, no? Umiling si Des. Kamot sa ulo siya nagsalita. Tara na nga, kumuha na lang tayo ng wine at saka baso tapos dalhin na lang natin sa kwarto mo para kahit na malasing tayo, diretso tulog na lang. Oo nga, magandang ideya yan.
Ngumiti si Sandra. Lumapit siya sa sliding door ng kanilang minibar sa bahay. Habang sinusubukan niyang buksan, biglang napasulubong ang magkabila niyang kilay. Bakit? May problema ba? Tanong ni Des matapos mapansin ang hindi maipinta sa mukha ng kaibigan. Nakalak. Hindi naman to nilalak nun eh. Huwag mo nang intindihin yan. Baka sinadya yan ng daddy mo. Hanapin na lang natin yung susi. Tumango sa Sandra. Binuksan niya ang cabinet na nasa ilalim ng dish rack at kinuha doon ang duplicate key ng nasabing sliding door. Got it? Anya. Kahit nakasuot ng wedding gown, hindi niya alintana ang haba nito. Dahil ang tanging gusto niya noong sandaling iyon ay makuha ang kanyang pakay. Agad na inabot ni Sandra ang susi kay Des. Ito na nagkusang magbukas ng pinto. Pagpasok nila, medyo madilim din ang paligid. Tanging ilaw na nagmumula sa kusina na tumatama sa bote ng mga alak na naroon sa loob ang nagsilbing ilaw nila. Ang dilim naman dito. Mag-ingat ka, Sandra, ha? Baka madali ng gown mo mga divider, baka makabasag pa tayo. Paalala ni Des. Inaalalayan pa niya ang kaibigan dahil baka bigla itong matumba. Ang lakas naman kasi ng tama mo. Dapat, hinubad mo na lang yung gown mo eh. Hayaan mo na ako. Paakyat na rin naman tayo. Dahil sa ulado ni Sandra ang bawat pwesto ng alak na nasa loob at ang pasikot-sikot doon, kahit walang flashlight ay alam na niya kung saan kukuha ng maiinom. Kumawa ka lang ha. Kukuha ko ng upuan at aabutin ko yun. Wag na, ako nang kukuha. Mabilis na lumabas si Des. Nang makabalik siya, may dala na siyang monoblock na upuan. Agad na tumuntong si Sandra sa upuan nang ilapag ito ni Des. Maingat niyang inabot ang imported na alak na nakalagay sa pinakamataas na shelves. Hawakan mo ako mabuti, Des, ha? Baka mahulog ako. Mabigat pala ng gown na to eh. Napapailing na lamang si Des. Ayaw niyang panuurin o tingnan man lang ang kaibigan dahil siya ang nahihirapan para dito. Ang kulit mo naman kasi. Kung nakinig ka lang sana sa akin. Huwag ka na maingay dyan. Nakuha ko na ho. Hawakan mo muna to para makababa na ako. Inilapit ni Sandra kay Des ang alak na kinuha niya. Nang iabot niya ito, mistulang naging estatwa ang kanyang kaibigan. Nakatayo lang kasi ito at nakapilala. Uy, Des! Ano bang tinitingnan mo dyan? Kunin mo na nga to para makababa na ako. Bagyang tinabig ni Sandra ang braso ng kaibigan gamit ang paa niya. Sandra, ano ba? Kukunin mo ba to o? Naputo lang sinasabi ni Sandra nang tignan niya ang direksyon na tinuturo ni Des. Nang matitigan niya ito, nanlaki ang mga mata niya matapos makakita ng silhouette ng dalawang taong tila may milagrong ginagawa. Tanaw na tanaw niya ang pag-indayog ng babaeng pamilyar ang hubog ng katawan. Teka, parang si ano yun ah. Pero akala ko, kasama siya ni na daddy at ng mami niya. Persang inabot ni Sandra kay Des ang alak na hawak niya. Kumapit rin siya dito upang makababa sa upuan. Dahan-dahang humakbang si Sandra patungo sa main switch ng nasabing minibar. Pagpindot niya sa switch, nanlaki ang mga mata niya matapos tumambad sa kanyang harapan. Ang hubad na katawan ng kanyang stepsister. Nakaibabaw pa ito sa lalaking nakaupo at nakasandal sa couch habang may piring ang mga mata. What the? Gulat na napabalikwas si Amy matapos makita ang kanyang stepsister. Nabilis niyang hinilan sa pinang couch na pinupwestuhan nila at saka naupo sa tabi ng lalaking kasiping niya. Why did you stop, babe? Tanong ng lalaki. Tinanggal nito ang kanyang piring at laking gulat niya nang makitang ang bride niya ang sanhi ng pagtigil ni Amy. Sandra, let me explain. Agad na tumayo si Migo. Hubad niyang nilapitan ang fiancé niya na ngayon ay nanggagalaiti sa galit. So, you were cheating on me with my own sister? How dare you, Migo? How dare you? Pumuelo si Sandra sa kanyang binigyan ng magkasunod na malakas na sampal ang groom niya. I thought you were having a bachelor's party. Is this the party that you are talking about?
Sandra, look, nakita mo naman, naka-blindfold ako. Hindi ko ginusto ang nangyari. Siya. Itinuro ni Migo si Aimee na nakaupo pa rin sa couch at tinatakluban ang kanyang sarili. Inakit niya ako. Hinubaran niya ako. May nilagay siya sa inumin ko kaya hindi na ako nakapagpigil. Sinungaling ka. Aminin mo na kasi kay Ate Sandra. Matagal mo na siyang niloloko. Matagal ka nang nakikipagtarik sa akin kahit wala tayong label. Tumayo si Aimee. Ipinilupot niya ang sapin sa kanyang katawan at saka tumayo sa tabi ni Migo. Sabihin mo na ang totoo. Hindi ba't matagal na naman natin gusto na sabihin sa kanya ang totoo? Isa ka pa, Aimee! Tinuro ni Sandra ang stepsister niya. Tinignan niya ito ng diretsyo habang nanlilisik ang mga mata. Pinagkatiwalaan kita. Kaya palang galing-galing mo magkwento kapag si Migo ang topic. Kaya pala enjoy na enjoy kang pag-usapan ng love life dahil pareho pala tayo na lalaking minamahal. Sandra, please, listen to me. Your sister seduced me. Ikaw naman talaga ang mahal ko eh. Kaya nga, ikaw ang gustong pakasalan. Pakinggan mo naman sana ako. Hinilot ni Sandra ang sentido niya. Biglang sumakit ang ulo niya dahil sa narinig. Ibang klase kayong dalawa. Isang manipulated sad boy at isang easy to get. Bagay na bagay nga kayo. Alam ko, kulang ang salitang sorry sa nagawa ko. Pero sana, ayusin natin to. Magsimula tayong muli. Walang pagsidla ng galit ni Sandra nung sandaling yon. Durog na durog siya habang pinapakinggan ng pagmamakaawa ni Migo sa kanya. Anong gusto mo? Lumuhod ako sa harap mo? Agad nga na lumuhod si Migo. Wala siyang pakialam kahit sumayad pang ari niya sa sahig. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi mo ako napapatawad. Hindi umimik si Sandra. She just crossed her arms and watched her groom kneel in front of her. Makalipas ang 10 minuto, nakaluhod pa rin si Migo at awang-awa na si Aimee sa kanya pero si Sandra, nagmamatigas na. Hindi siya nasisiyahan sa kanyang nakikita. Ate, maawa ka na kay Migo. Alam mo namang hindi siya sanay sa ganyan eh. Naluluhang tura ni Aimee. Sige na, aamin na ako. Kasalanan ko ang lahat. Nadala ko sa mga kinukwento mo sa akin tungkol sa kanya kaya sinubukan ko siyang akitin. Pinagtulakan na niya ako palayo pero pinilit ko ang sarili ko sa kanya. Nung una naman, wala sa plano ko na agawin siya eh. Sinubukan ko lang naman hanggang sa hindi ko na malaya na nahulog na pala ako. Habang nagkukwento si Aimee, hindi siya inintindi ni Sandra. Gustong-gusto niya itong sampalin ngunit mas pinili nitong magtimpi. Ate Sandra, pakinggan mo naman ako. Mahal mo naman si Migo, hindi ba? Maawa ka naman sa kanya. Huminga ng malalim si Sandra. Sa wakas, nagawa na niyang tignan ng diretsyo si Aimee. Bakit ako maaawa sa kanya? Siya ba? Naawa ba siya sa akin nung niloko niyo ko? Naawa ba kayo matapos niyo akong gaguhin? Muling pinagsasampal ni Sandra si Migo. Sa pagkakataong yon, umiiyak na siya habang binubuhos ang galit dito. Habang sinasaktan ni Sandra si Migo, nakayakap dito si Aimee. Wala itong pakialam kung masaktan man siya basta ang nais niya ay protektahan ito mula sa kamay ng kanyang stepsister. Tumikhim si Sandra. Hinablot niya mula sa kamay ni Des ang alak na pinaghirapan niyang kunin at binuksan ito. Makalipas ang ilang sandali, pinuhos niya ang buong laman sa 2 taksil. What the? Gusto pa sanang umalma ni Aimee pero mas pinili niyang manahimik. Alam naman kasi niya na mali ang kanilang ginawa pero wala siyang pakialam. Handa siyang ipaglaban si Migo ano man ang mangyari. Iyan ang dapat sa mga walang hiya na katulad niyo. Pinagkatiwalaan ko kayo tapos ito ang igaganti niyo sa akin. Ikaw, Aimee, halos ikwento ko na pati pag-CR ko tapos susulitin mo lang ang fiancé ko. Ikaw naman, Migo. Inalok mo pa ako ng kasal. Para ano? Para tuhugin mo kaming magkapatid? Huminga ng malalim si Sandra. Hinumad niya ang suot niyang engagement ring at ibinato ito sa 2. Lakas loob din niyang hinubad ang kanyang wedding gown at halos isaklob niya ito sa ulo ni Aimee.
O ayan, inyo na. Para naman may magamit kayo kung sakaling gustuhin nyo na magpakasal. Sandra cleared her throat. Kung gusto nyo, kayo na lang magpakasal bukas. Total, ayos naman ang lahat. Maglalakad ka na lang sa altar. Bes, tara na. Huwag na nating pag-aksaya ng oras ang dalawang yan. Tinapik ni Des ang balikat ni Sandra. Hinawakan na niya ang braso nito at saka hinila palabas ng minibar. Grabe ka. Kinaya mo talagang hubarin yung gown mo? Tingnan mo tuloy ang itsura mo. Tinignan ni Sandra ang sarili niya mula ulo pababa sa kanyang paa. Lumuluha na ang mga mata niya pero nagawa pa rin niyang matawa sa kanyang suot na seamless bra at cycling shorts na pang-ibaba. Akalain mo yon? Kinaya kong maganito kahit conscious ako sa body ko. Tumikhim si Sandra bago muling magpatuloy. Well, at least, may saplot pa rin ako compared to them na fully naked from head to toe. In fairness sa'yo may tinatago ka palang alindog. Ang ganda ng hubog ng katawan mo Tsaka ang tapang mo Kinaya mo yung nangyari. Huwag na nga nating banggitin ang nangyari. Baka makapatay pa ako Tumiretso na sa pag-akyat ang dalawa. Nagbihis lamang si Sandra at nagbalak na sila ng umalis. Ngunit nang palabas na sana sila sa pintuan, hinarang sila ni Migo. Love, pag-usapan naman natin to. Ayusin natin to. Paano na mga plano natin? Sana, iniisip mo yan bago ka gumawa ng kalokohan. Alam mo, Diyos na nga siguro nagtakda para malaman ko na pinagtaksilan mo ko. Ang sakit ang ginawa mo. Alam mo, this is not just about sex. This is about our relationship. Our future. Na ikaw mismo ang gumawa ng dahilan para maaga matapos. Huwag mo na akong kulitin. Dahil kahit maglakad ka pa mula Luzon hanggang sa Mindanao ng nakaluhod, hinding-hindi na kita mapapatawad. Sumpain ka! Itinulak ni Sandra si Migo, saka sila sumakay sa taxi na pinara ni Des. Pagsakay sa taxi, tuluyan ang sumabog ang masaganang luha sa mga mata ni Sandra. Umahagulhol na siya ng pag-iyak. Alam mo, iinom na lang natin yung problema mo. Sagot na kita this time. Tinapik-tapik at hinimas-himas ni Des ang likod ni Sandra. Habang kino-comfort niya ito, inabisuhan niya ang driver ng taxi na dalhin sila sa exclusive bar na dinarayo pa ng mga taong mula sa iba't ibang lugar. Makalipas ang kalahating oras, narating na rin nila ang nasabing exclusive bar. Matapos magbayad ni Des ay hinawakan niya ang kamay ni Sandra at hinila ito papasok sa loob. Alam mo, imbis na sayangin mo yung luha mo sa walang kwentang tao, iinom na lang natin yan. Makakalimot ka na, malalasing ka pa. Patuloy na hinila ni Des si Sandra. Hindi naman ito umimik at sumunod na lang sa nais ng kaibigan. Matapos pumuesto sa VIP seats, umorder na ng isang bucket ng beer si Des at umorder din siya ng pulutan. Pagkalapag pa lamang ng beer, ay kumuha na kaagad ng isa si Sandra at saka ito tinungga. Hoy, hinay-hinay lang sa pag-inom, Sandra. Wala pa tayo sa exciting part. Masyado kasi tayong maaga para sa show ng mga lalaki nagsasayaw ng mga naka-underwear lang. Hay nako, tigilan mo nga ako sa mga ganyan, Des. Alam mo namang hindi ako kalagkaring babae. Hindi ako mahilig sa ganyan. Nagpatuloy sa pag-inom ng beer si Sandra. Halos makakalhati nga agad siya habang ang kaibigan ay mag-uumpisa pa lang. Lumipas oras na walang palya sa pag-inom si Sandra. Siya na nga halos ang makaubos ng bucket na in-order ni Des. Alam mo, Des, I should have not trusted Amy. Hindi naman magaan ang loob ko sa kanya dahil sa nanay niya Hindi kasi kami magkasundo pero pinilit kong makijamin sa kanya dahil syempre, pamilya ko na rin sila. Uminom muna ng beer si Sandra bago magpatuloy sa pagsasalita. Akala ko dati, hindi ko mararanasan ng umiyak dahil sa cheating issues na yan. Dahil never naman namin pinag-awayan yun Never nagkaroon ng involved na babae sa pag-aaway namin kaya sobrang sakit sa akin ang malaman na sa dinami-dami ng babae sa buong mundo. Sa kapatid ko pa. Ngayon ko na napagtanto.
Harap-harapan na pala akong inaahas pero wala pa rin akong alam. Naging bulag ako. At tanga-tanga ko. Pinukpok ni Sandra ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamao. Dahil tumatama na rin ang alak na ininom niya para bang gusto na niyang saktan ang kanyang sarili. Ang tanga-tanga ko, Des. Nagpabulag ako sa pagmamahal ko kay Migo. Alam ko na naging malapit sila sa isa't isa pero bakit hindi man lang ako naghinala? Bakit hindi ko malang niramdaman na iniiputan na pala nila ako sa ulo? Nagsimula na naman tumulo ang mga luha ni Sandra. Nagmamaoy na siya nung sandaling yun. Ano ka ba? Hindi ka tanga, Sandra. Hindi ikaw. Sila ang tanga dahil sinayang nilang katulad mo. Sila ang tanga dahil sa kabila ng pagtitiwala mo sa kanila. Nagawa ka pa nilang lokohin. Masyado ba ako naging mabait kaya sinamantala nila ako? Naging mabuting kapatid at fiancé naman ako kay Migo Binigay ko naman ang lahat bukod lang sa virginity ko. Ibibigay ko naman yun Pero dahil lang doon, dahil lang sa tawag ng laman, nagawa niya akong lokohin. My God, Des. Ang bababoy nila. Mga demonyo sila. Tumayo na si Des. Hinimas niya ang likod ni Sandra habang mahagulhol na ito at humihikbi na. Habang kino-comfort ni Des si Sandra, may lalaking biglang lumapit sa kanila. Excuse me, ayos lang ba yung kasama mo? Tanong ng lalaki. Nang tapunan ito ng tingin ni Des, halos mahulog ang panty niya dahil sa sobrang gwapo nito. Natulalang bigla si Des. Sino ba namang hindi matutulala kapag bigla ka nilapitan ng lalaking ubod ng gwapo? Wow! Tall, dark, and handsome. That's my type. Kinikilig na tura ni Des. Tinawanan siya nito at saka itinuro ang lalaking kasama niya. It seems like you want to enjoy your drinks. You can accompany my friend. Ako na bahala dito sa kaibigan mo. Nakangiting tura ng lalaki. Dahil sa nakakaakit na itsura nito, agad na napa-oo si Des. Tinabihan niya ang kasama ng lalaki at pinabayaan niya si Sandra. Hi, miss. Pakilala ng lalaki. Tumunghay si Sandra. Nagpuna siya ng pisngi bago magtanong. Sino ka ba? Bakit ka nandito sa table namin? Calm down, miss. Hindi kita sasaktan. Napansin lang kitang umiiyak. Nakuha mo kasi ang attention ko kaya naisipan kong lapitan ka. May itutulong ba ako para maibsan yung sakit na nararamdaman mo na siyang dahilan ng pag-iyak mo? Kung gusto mong magkwento, makikinig ako. Tinitigan ni Sandra ang lalaki. Medyo malabo na ang paningin ni Sandra dahil medyo lasing na siya at kakatapos nilang din umiyak. Pero kahit ganun pa man, mukha naman itong mapagkakatiwalaan. Alam mo ba, ikakasal na dapat ako bukas Pero itong tarantadong groom ko, nahuli ko naglolo ko. Nakikipagtarik sa sarili kong pababahay. At hindi lang yun. Alam mo ba kung sinong katalik niya? Umiling ang lalaki. Nagpakita siya ng sinseridad sa pakikinig kay Sandra, habang si Des ay busy na sa katibol niya. Katalik niya lang naman yung walang iba, kundi ang aking stepsister. Ang immoral naman nila. Sinabi mo pa, sa dinami-dami na pwedeng manggago sa akin, talaga sila pang napili ng tadhana. Dahil na-sense nung lalaki na parang iiyak na naman si Sandra, tumikhim ang ito. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya sa balikat ni Sandra at hinimas-himas ito bilang pampakalma. Dedmahin mo na yon. Huwag mo silang iyakan. Hindi naman sila kawalan dahil ikaw. Ikaw ang tunay na kawalan sa kanila. Sinayang nilang katulad mong puro at totoo kong magmahal. Itinaas ng lalaki ang kamay niya. Umorder pa siya ng maraming alak. Huwag ka nang umiyak dyan. Iinom na lang natin yung problemang pinapasan mo. Nagpatuloy ang kanilang inuman. Sa gitna ng kasiyahan, mas piniling makalimot ni Sandra. Imbes na umiyak at magmukmok ay mas pinili niya na makipagkwentuhan sa lalaking katabi niya. Mabilis na nakuha ng lalaki ang tiwala ni Sandra.
Kaya sa isang pitik ng daliri, nagtiwala kaagad siya dito. Tumatawa na rin siya sa mga biro nito. Kinaumagahan. Aray! Napahawak sa kanyang ulo si Sandra matapos siyang magkauliran. Nagising siyang sobrang sakit ng kanyang ulo dahil sa hangover. Hinilot-hilot muna ni Sandra ang kanyang sentido. Nang sandaling tatayo na siya, pinuksan niya ang kanyang mga mata. Nasaan ako? Nagtatakang tanong ni Sandra sa kanyang sarili. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa palibot ng silid. Talaga namang nanlaki ang mga mata niya matapos makita ang hubad na lalaki sa tabi niya. Pumikit si Sandra. Pilit niyang inalala ang nangyari kagabi, ngunit kahit anong piga niya sa kanyang isip, ang huling naaalala lamang niya ay ang nagtungo sila sa bar. Shucks! Bakit pa kasi ako nagpakalasing ng ganon? Sobrang sakit na nga ng ulo ko. Wala pa akong maalala. Marahang bumaba sa kama si Sandra upang hindi niya magising ang lalaking nasa tabi niya. Tsaka siya nagbihis at dali-daling umalis. Labis ang pagsisisi ni Sandra dahil sa nangyari. Sinisi pa niya si Des dahil ito nagsama sa kanya sa lugar kung saan niya nakilala ang lalaking nakaniid niya. Walang pinagsabihan kahit sino si Sandra na nag-diverginize siya noong gabing wasak na wasak siya. Kinimkim niya lamang iyon dahil sa kahihiyan. Makalipas ang 2 buwan, grabing pakiramdam nito. Hilong-hilo na nga ako, nasusuka pa ako. Nagmadali sa pagtayo si Sandra mula sa kama niya dahil pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang suka. Kumaripas siya at pumuwesto sa lababo pero pagdating niya doon, tanging 2 lang ang ginawa niya. Kumuntik nang matumba si Sandra, buti na lamang at nakahawak siya. Ano ba itong nararamdaman ko? Ngayon pa ako nagkaganito kung kailan may pupuntahan ako. Nagpasya si Sandra na kunin ng cellphone niya. Buong lakas niyang naglakad at tinawagan si Des. Wala naman kasing tutulong sa kanya, kundi ang kanyang kaibigan lamang. Makalipas ang halos kalahating oras. Ano ba nangyari sa'yo? May nakain ka ba kaya biglang sumama ang tiyan mo? Tanong ni Des habang hinihimas ang likod ni Sandra na panay ang duwal sa lababo. Habang pinagmamasdan ni Des si Sandra, may napansin siya kaya pinuna niya ito agad. Ngayon ko lang napansin, Best ha. Parang tumataba ka yata. Malakas ka bang kumain lately? May mga backfats ka na kasi oh. Marami akong cravings lately at iba-iba yon. Kadalasan pa junk foods. Di ko maiwasan eh. Hinahanap kasi ng taste bud ko. Para akong naiiyak kapag hindi ko nakakain yung gusto ko eh. Paliwanag ni Sandra. Binuksan niyang gripo at hinilamusan ang bibig niya. Grabe naman yung cravings mo. Pinapataba ka? Teka, hindi kaya... Umayos ng tindig si Sandra. Kumuha siya ng tissue at tinuyo ang kamay. Hindi kaya ano? Sandra, tapatin mo nga ako. Dinatnan ka na ba? Buwan ng dalaw? Nag-isip si Sandra. Tinungo niya ang cabinet na lagayan ng mga sanitary napkins at ang laman ng cabinet ang nagsilbing sagot sa tanong ng kaibigan niya. Dahil sa sobrang stress ko, nawala sa isip ko. Hindi pa nga pala ako dinadatnan ngayong buwan. Teka, hindi kaya buntis ka? Yung nararamdaman mo ngayon, feeling ko morning sickness yan eh. Paano naman ako mabubuntis? Imposible. Wala naman nangyari sa amin eh. Biglang natigilan si Sandra. Sumagi sa isip niya ang nangyari kinabukasan matapos niyang mahuli ang dapat sana'y mapapangasawa niya. Shucks! Anong iniisip mo? Tanong ni Des matapos bumakas sa mukha ni Sandra ang pagkabalisa. I had a one-night stand the day after we caught Migo. Hindi kaya... Ay, bago pa tayo mag-isip ng kung ano-ano, mas mabuti pa sigurong bumili na lang tayo ng pregnancy test. May bilihan naman dyan sa malapit. Ako nang bibili. Iniipo muna ni Des si Sandra sa couch bago niya ito iwanan. Saglit lamang si Des.
Ilang minuto nakalipas ay bumalik siya dala ang iba't ibang brand na binili niya sa convenience store. Wala nang inaksaya na oras si Sandra. Kinuha niya ang binili ni Des at ginamit ito sa CR. Makalipas ang ilang minuto. Imposible. Buntong hininga na tura ni Sandra. Agad siyang kinatok ni Des at pinagbuksan naman niya ito kaagad. Hawak ang 3 piti na pare-parehong positibo ang resulta. Tinapunan ng tingin ni Des ang kaibigan. Ilang dekada kong iningatan ng puri ko. Sabi ko, ire-reserba ko to para sa mapapangasawa ko tapos mabubuntis lang pala ako ng kusino. Mabilisan ng ngilid ang mga luha ni Sandra. Hindi niya matanggap ang resultang lumabas sa PT, kaya kinuha niya ito mula sa kamay ni Des at itinapon itong bigla. Dahil nagsimula ng umiyak si Sandra, inakay ito ni Des patungo sa kwarto nito. Paano ko ito ipapaliwanag kay Daddy? Paano ko sasabihin sa kanya na nabuntis ng kung sino ang legitimate daughter niya? Hindi iniwan ni Des si Sandra hanggang sa makatulog ito dahil sa kaiiyak. Ayaw pa sanang umalis si Des, ngunit tinawagan siya ng kanyang boss sa trabaho, kaya napilitan siya na iwan muna pansamantala ang dalaga. Kinagabihan. Sandra, buksan mo tong pinto! Pinulabog ng sunod-sunod na katok ang mahimbing na tulog ni si Sandra. Maingat siyang tumayo upang buksan yon. Pagbukas niya, sinalubong siya ng matinding galit ng ama. Sa'yo ba to? Galit na tura ng ama ni Sandra habang hawak-hawak ang mga PT test kit na hindi niya na-dispose ang maayos. Let me explain, Dad. Ani Sandra. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang hawak ng ama. Bago pa siya makapagpaliwanag, malakas na sampal na nagpainit sa pisngi niya ang ibinigay sa kanya ng ama. Ano pang ipapaliwanag mo? Nabuntis ka ng walang nobyo. Sinong ama niyan? For sure, hindi si Migo ang ama ng dinadala niyan, Dad. 3 months na silang break ni Migo and according to him, never may nangyari sa kanila ni ate so imposible talaga. Sabat ni Aimee. Nakatayo siya sa likod ng amain at pinapanood ang pagbagsak ng kanyang stepsister. Huwag kang makialam dito, Aimee. Bakit hindi? I'm still part of the family at kahihiyan niyang nangyari sa'yo. Tagapagmana ka pa naman ni Daddy dahil ikaw lang ang legitimate child tapos yan lang igaganti mo? Lalo pang ginalingan ni Aimee ang pag-iinis sa kanyang stepsister. Sa ginagawa niya, pinapalala lamang niya ang sitwasyon. If I were you, Dad, palalayasin at itatakwil kong babaeng yan. Ano na lang ang sasabihin ng mga investors mo? Tino-tolerate mong maling ginagawa ng anak mo? Baka mamaya, isipin pa nila na kung kani-kanino lang nagpapagalaw si Ate Sandra. Alam mo ikaw, tinuring kitang tunay na kapatid. Ang kapal ng mukha mo na siraan ako sa harap ko pa mismo at sa sarili ko pang ama. Umiiyak ng sambit ni Sandra. Nakahawak siya sa may pintuan dahil pakiramdam niya ay para siyang babagsak. Bakit ka nagagalit? Totoo naman ang sinabi ko Iniisip ko lang naman yung kapakanan ni Daddy. Palibhasa kasi wala kang pakialam. Habang nagbabangayan sina Sandra at Aimee, nagpanting ang tainga ng kanilang ama kaya inawat sila nito. Ano ba? Hindi ba talaga ako titigil? Sigaw ng kanilang ama. Muli nitong ibinaling ang tingin kay Sandra. Ikaw, kahihiyan ang ibinigay mo sa akin. Hindi ka tanggap-tanggap na nabuntis ka lang ng kung sino. Alam mo, tama si Aimee. Tama rin ang tita mo. Wala kang magandang gagawin kaya mabuti pang lumayas ka na dito sa pamamahay ko dahil wala akong anak na walang kwenta. Tumalikod na ang kanyang ama. Sinubukan itong habulin ni Sandra upang magmakaawa dito pero pinigilan siya ni Aimee. Anong feeling na nawala sa iyo ang lahat? Mapagmataas na tura ni Aimee. Nakatingin pa siya ng malademonyo habang diretsyon tingin kay Sandra. You deserve everything you got. Alam mo kung anong tawag dyan? Karma. Hindi na nagawa pang makapalag ni Sandra. Ni hindi niya nagawa na maipagtanggol ang kanyang sarili.
kaya minabuti niyang mag-alsabalutan na lamang. Nang umalis si Sandra sa kanila, una siyang tumuloy kina Des. Ayos lamang dito na katabi siya sa kama at kahati sa kwarto. Pero makalipas ang 2 linggo, mas pinili ni Sandra na tumayo sa sarili niyang mga paa. Ayaw niya maging pabigat sa kaibigan dahil ayaw niya maging dagdag sa pasanin nito. Naghanap siya ng room for rent at pinasok ang iba't ibang trabaho upang may ipantustos siya sa kanyang sarili. Makalipas ang 2 buwan, sigurado ka bang kakayanin mo ang trabaho dito, Iha? Kasi sa estado mo. Tiningnan na nag-i-interview si Sandra mula ulo hanggang sa kanyang paa. Mabigat ang mga trabaho dito. Wala kaming special treatment na binibigay para sa buntis na katulad mo. Nako, wag po kayong mag-alala sa akin. Hindi po masela ng pagbubuntis ko, tsaka sanay po ang katawan ko sa bugbugan na trabaho. Ngumiti ng walang pag-aanindangan si Sandra na para bang nangangako. Sana po, bigyan niyo ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Pangako po, gagalingan ko sa trabaho. Hindi po kayo mapapahiya sa akin. Masipag at mapagkakatiwalaan po ako. Tinitigan ang nag-i-interview si Sandra. Pinag-iisipan nito kung tatanggapin ba niya ang buntis na aplikante. Alam mo, Iha, kita kong determinasyon mong makapag-apply at makapasok dito sa munting pabrika ko. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon pero bago yon, gusto kong makilala ka. Huwag mo sanang masamain pero matanong ko lang. Nasaan bang ama ng anak mo? Bakit ikaw naghahanap buhay imbes na siya? Huminga ng malalim si Sandra. Walang pag-aalinlangan siyang naging matapat sa magiging amo niya. Sa totoo lang po, ma'am, hindi po maganda naging nakaraan ko. Masalimuot po. Ako po ang nagtataguyod sa aming mag-ina dahil hindi ko naman po alam kung sino nakabuntis sa akin. Hindi ko po kilala ang ama nito. Ang tapang mo magsabi ng totoo. Parang hindi ka nahihiyang sabihin ang nakaraan mo. Alam ko po na nagkamali ako. Hindi ko na rin po mababago yun pero thankful pa rin po ako kasi kahit na nawala po sa akin ang lahat, at least may natira pa po sa akin. At ito pong anak ko yun. Anong ibig mong sabihin na wala na sa iyo ang lahat? Wala ka na bang mga magulang? Ngumisi si Sandra bago sumagot. Yung mami ko po, namatay po siya pagkapanganak sa akin pero si daddy po, may iba po siyang pamilya. Tinakwil nga po niya ako nang nalaman niya na buntis ako eh. Kinampihan pa po niya yung stepsister ko. Alam niyo po ba, ma'am? Ikakasal na po dapat ako eh. Kaya lang, bago po nangyari yun, nahuli ko po yung groom ko, nakatalik po yung mismong stepsister ko. Habang nagkukwento si Sandra, nakatingin sa mga mata niya ang kanyang magiging amo, si Mrs. Zenny Fernandez, na siya ring nag-interview sa kanya. Kahit pa mapait ang kwentong kanyang pinakikinggan mula sa kanyang aplikante, hindi niya maiwasang matuwa. Kitang-kita niya kasi sa mga mata nito na nagsasabi ito ng totoo. Bilib na bilib din siya sa tapang nitong magkwento. Grabe, ang tapang mo. Paano mo kinaya ang mga hamon na binato sa'yo ng kapalaran? Tumikhim si Mrs. Zenny pagkatapos niyang tanungin yon. Wala naman po akong choice, ma'am. Nawala po ang lahat sa akin. Parang gumuho po ang mundo ko dahil sa nangyari. Ang natira lang po sa akin ay yung best friend ko at ang magiging anak ko. Sila po ang pinagkukunan po ng lakas ng loob, kaya nagpapatuloy ako sa buhay. Iniisip ko na lang po na habang may buhay, may pag-asa. Pinangako ko rin po sa sarili ko na babangon ako. Papatunayan ko sa kanila na hindi lang ako hanggang dito. Gumiti si Mrs. Zenny. Tumayo siya at naglakad patungo sa harap ni Sandra. Bukas palad niyang ibinigay ang magkabila niyang mga braso at kamay dito. Nang tumayo si Sandra, niyakap siya ni Mrs. Zenny ng mahigpit at tinapik ang likod nito. Kahanga-hanga ang determinasyon mo. Dahil dyan, tanggap ka na. Pwede ka na mag-umpisa bukas. Walang pagsidla ng saya ni Sandra matapos siyang matanggap sa inaplayan niyang sikat na pagawaan ng sabon. Mula na mag-umpisa siya doon,
Palagi niyang ginagawa ang best niya. Nakasign siya sa livening. Isa siya sa nakatokang magdikit ng mano-mano sa bawat dishwashing liquid na dumaraan sa pwesto niya. Dahil sa dedikasyon at determinasyon ni Sandra, mula sa tagidikit ng label, ay napromote siya bilang line leader hanggang sa naging katiwala na siya. Iniangat ang kanyang posisyon bilang tagamando sa mga manggagawa at empleyado na katrabaho niya. Makalipas ang 3 buwan, "Okay na to. Pakibuhat na lang sa delivery truck para maisama na sa deliver." Ani Sandra. Kasalukuyan niyang ichine-check ang bawat kahon na naglalaman ng iba't ibang produktong ginagawa sa pabrika nila. Nakasuot din siya ng protective mask para makaiwas na makalanghap mula sa kemikal na mula sa kanilang produkto. Excuse me? Pagtawag ng isang lalaki, kinalabit nito ang nakatalikod na si Sandra. Excuse me. Wait lang po. Nanlaki ang mga mata ng lalaki matapos humarap si Sandra. Nagulat ito nang humarap ang isa palang buntis sa kanya. Oh my, you're pregnant. Ilang buwan na yan? Ang laki ng tiyan mo. Dapat hindi ka na nagtatrabaho. Halika, sumama ka sa akin. Iwanan mo na yung ginagawa mo. Takang-taka si Sandra sa ikinikilos ng lalaki. Hindi niya maiwasang mapaisip kung sino ba lalaking humihila sa kanya patungo sa opisina ng kanyang mga boss. Sino kaya to? Bakit siya nagmamarunong? Tanong ni Sandra sa kanyang sarili. Pagkapasok nila sa nasabing opisina, pinaupo muna ng lalaki si Sandra sa sofa. May tinawagan ito sa telepono at ilang sandali pa. "Oh, Darwin anak, nakauwi ka na pala. Hindi mo man lang sinabi sa amin para nasundo ka namin sa airport." Mami naman, para naman kayong pabago-bago. Di pa kayo nasanay sa paglabas-masok ko sa bansa? Anyways, I had a concern. Concern? Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Zenny. "Ano yon?" I saw this pregnant girl sa pagawaan natin ng sabon. Hinahayaan niyo pa rin siya magtrabaho sa ganyang kalagayan niya. Baka mamaya kung paano pa yan. Mukhang ngayon na niya kabuwanan. Tumayo si Sandra para depensahan ang kanyang sarili. Pero bago pa siya makapagsalita, inunahan na siya ni Zenny. "Wala kang dapat ipag-alala sa kanya, Darwin. She's still fit to work. Tsaka stay-in naman siya at hindi rin mabibigat na trabaho ang ibinibigay sa kanya. In fact, katiwala ko na yan dito. Masipag yan tsaka determinado. Wala tayong magiging problema dyan." Tumingin si Zenny kay Sandra. "Hindi ba tama ako, Sandra?" Opo. Walang pag-alinlangan na ngumiti si Sandra. Masipag po ako, sir. Hindi po kayo mapapahiya sa akin. Hindi na muli pang umalma si Darwin. Sinabi na lamang niya sa kanyang sarili na oobserbahan niya ang babae at kung tama bang hayaan itong magtrabaho sa kabila ng kondisyon nito. Lumipas ang ilang linggo, pinatunayan ni Sandra na totoo ang mga sinabi ng kanyang amo tungkol sa kanya. Sa kabila ng 7 buwang pagbubuntis, ay ginagawa pa rin niyang magtrabaho na maayos na walang inaabalang iba dahil sa kanyang kondisyon. Nakakatulong rin siya sa mabilis sa produksyon dahil sa magandang pakikitungo niya sa mga tao. Manghang-mangha naman si Darwin dahil sa angking sipag nito. Grabe. I can't believe that you're still capable of doing all of those workloads. An 8 months pregnant woman like you should be resting and not working anymore. Tura ni Darwin habang nakatingin sa kumakain ng sandwich na si Sandra. Basic lang naman po ang trabaho ko. Hindi nga po ako pinapawisan eh. Pagbibida ni Sandra. Inalok niya ng pagkain si Darwin pero tumanggi ito. Alam niyo po kung papipiliin ako, mas gusto ko magtrabaho kaysa humilata lang sa higaan. Hindi naman po ako kikita sa ganun eh. Habang nagsasalita si Sandra, hindi maiwasang mapatitig ni Darwin sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit natutuwa siyang titigan ito. Teka, bakit ka ganyang makatitig, sir? Siguro gusto mo nitong sandwich pero nahihiya ka lang, no? Biro ni Sandra. Ginawa na naman niya ito. Alam mo, sir, tikman mo na to. Masarap to. Bakit? Ano-ano bang nilagay mo dyan?
Ham po, tapos may lettuce po ito pero instead of ketchup or mustard, cheese whiz po ang inilagay ko. Nawirduhan si Darwin sa isinagot sa kanya ni Sandra. Sa isip-isip niya, bakit cheese whiz? Anong trip niya? Huli na niya napagtanto na baka craving si Sandra iyon, kaya iyon ang ginamit niyang palaman. Sabi nila, kapag sumalo ka raw sa buntis sa pagkain, ikaw ang maglilihi kaya wag na lang, sa'yo na lang yan. Nakangiting tura ni Darwin. Grabe ka naman, sir. Anong petsa na? Naniniwala ka pa rin doon? Tinawanan na lamang ni Darwin sa Sandra at hindi na niya ito sinagot pa. Bumalik na rin siya sa kanyang trabaho habang si Sandra ay hinayaan niyang kumain ng kumain. Lalong napadalas ang pagsasama ng dalawa dahil sa palagian nilang pagsasama na halos hindi na mapaghiwalay. Unti-unting naging palagay ang loob nila sa isa't isa. Umabot na rin sa puntong na pagtanto ni Darwin na nahuhulog na ang loob niya sa buntis na katiwala nila. Mabilis ang nagkapalagayan ng loob ang dalawa dahil matinik sa babae si Darwin na makaramdam siya ng kakaiba ungkol kay Sandra ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Umami na siya kaagad. I know, it's kind of weird. We just met a few months ago, but I want you to know that I like you. Seryoso mukha ni Darwin habang sinasabi niya iyon, pero tinawanan siya ni Sandra kaya napakunot ang noon niya. Bakit ka tumatawa? Wala namang nakakatawa sa sinabi ko Hindi ka ba nagbibiro? Akala ko kasi nagjo-joke ka lang eh. Nakangiting tura ni Sandra. Seryoso ako, Sandra. Gusto kita. Mahal na kita. Sinubukan kong pigilan na umusbong tong nararamdaman ko para sa'yo pero wala eh. Kahit anong gawin ko, hindi ka na mawala sa isip ko. Stop it, Sir Darwin. Hindi ito ang tamang panahon para magbiro ha. Oras ng trabaho, tsaka pwede ba? Huwag mo na akong pagtripan, baka may makarinig sa'yo, baka kung ano pang isipin nila, nakakahiya. Ang malaking ngiti sa labi ni Sandra ay unti-unting naglaho. Tumayo siya't magpapaalam na sana, ngunit biglang lumapit sa kanya si Darwin at hinalikan siya sa labi na labis niyang ikinagulat. Bakit niyo po ginawa yun? Bakit mo ko hinalikan, sir? Nagpalinga-linga si Sandra upang siguruhin walang ibang nasa paligid nila kung hindi sila lang. Baka may makakita sa atin baka kung ano pang isipin nila. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, Sandra. I'm serious and I'm going to pursue you no matter what. Hindi makasalita si Sandra. Walang kahit na anong salitang lumalabas sa bibig niya. Liligawan kita, pumayag ka man o hindi. Patutunayan ko sa'yo na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Bahala po kayo, sir. Pero I suggest na matulog po muna kayo o kaya magpahinga. Baka kulang lang po kayo sa tulog kaya nyo nasasabi yan. Ngumiti si Sandra. Tinapik niya ang balikat ni Darwin bago tuluyang maglakad palayo dito. Matapos umamin, patuloy na sinuyo ni Darwin si Sandra. Wala siyang pakialam kahit paulit-ulit siyang i-reject nito. Lahat ng panliligaw ay ginawa niya para lamang mas mapalapit dito. Lumipas ang 1 buwan. 8 buwan na ang tiyan ni Sandra. 1 buwan na lamang hihintayin niya at manganganak na siya. Konti pa lang ang ipon ko. Sasapat kaya to sa 3 buwan bago ako muling makabalik sa trabaho? Ani Sandra habang binibilang ang lilibuhing pera sa kamay niya. Be my wife and I'll support you and your baby. Natigilan si Sandra. Napatingin siya sa kanyang likuran at bumungad sa kanya si Darwin na may dala pang bouquet at kalahating kaba na bigas. Seriously? Bigas talaga? Natatawang tura ni Sandra. Napaka-practical mo namang manligaw. Para hindi ka nabibili. Kung gusto mo nga, dala na lang kita ng pagkain palagi para hindi ka na mahihirapan pa. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangang gawin yun, no? Hindi naman ako baldado, tsaka may pambili naman ako kaya wag na. Hindi na kailangan. Sandra, mahal kita at gagawin ko lahat para sa'yo. Ikaw lang ayaw mo ko hayaan na mahalin at alagaan ka. Kung sinagot mo sana ako noon pala, buhay prinsesa ka na sana ngayon. Ngumisi si Sandra.
Binalik niya sa taguan ng ipon niya at saka siya tumayo. Talaga bang seryoso ka sa panliligaw sa akin? Disgrasyada ako. Ito nga't magkakaanak na ako mula sa lalaki hindi ko naman kilala. Ano nilang sasabihin ng mga magulang mo kapag nalaman nilang... Nahinto sa pagsasalita si Sandra. Inawat kasi siya ni Darwin sa pamamagitan ng pagtatakip sa bibig niya. You don't have to worry about my parents. Tsaka ako naman ang pakakasalan mo, hindi naman sila. Kasal agad? Sagutin mo ko para malaman mo ang sagot sa tanong mo. Umiling si Sandra habang nakangisi. Basta, walang sisihan ha. Ikaw ang pumilit sa akin. Hindi kita ginayuma or something. Pusa kang nahulig sa akin. So, ibig bang sabihin? Hindi sumagot si Sandra pero ngumiti siya ng abot tainga. Silence means yes, hindi ba? So, it means... Wala pa mang sagot si Sandra, nagtatalo na sa tuwa si Darwin. Napayakap naman siyang bigla dito dahil sa tuwa. You made me become the happiest man on earth at this moment, Sandra. Thank you. Promise ko sa'yo, bago ka manganak, magiging Mrs. Fernandez ka muna. Gusto kong dalhin ng batang dinadala mo, apelyido ko. Labis na sayang nararamdaman ni Sandra ng sandaling iyon, pero hindi pa rin niya maiwasang mag-alala sa kung anong sasabihin ng iba kapag nalaman nila ang tungkol sa kanila. Hala na. Ani Sandra sa isip niya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa relasyon ni Sandra at ni Darwin. Marami ang natuwa, ngunit mayroon ding hindi lalo na't may gusto ang mga ito sa gwapong boss nila. Lahat ng bulungan ay ipinagsawalang bahala ni Sandra dahil hindi naman nagkulang si Darwin na iparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Makalipas ang 1 linggo, Darwin, halika nga anak, mag-usap tayo sandali. I'm busy ma'am, ang dami kong inaasikaso sa bodega. Ano po bang pag-uusapan natin? Tura ni Darwin habang nakatutok sa iPad na hawak niya. Ano tong nababalitaan ko tungkol sa iyo, Sandra? Totoo ba yun ha? I won't deny it, ma'am. She's now my girlfriend. Talaga bang hindi ka titigil na pasakitin ng ulo ko, Darwin? Problema na nga ang iniwan mo sa States. Pag uwi mo, problema na naman ang pinasok mo. Sandaling hininto ni Darwin ang ginagawa niya. Tumingin siya sa kanyang ina. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, mami. Tumututol ka ba sa relasyon namin? Iniisip mo bang problema ang maging kami ni Sandra? Well, sa nakikita ko, wala namang masama na maging kami. Oo, buntis siya at hindi ako ang ama. Pero handa naman ako magpakaama sa batang dinadala niya. Hindi si Sandra ang iniisip kong problema, kung hindi ikaw mismo, Darwin. Idadagdag mo na naman siya sa bilang ng mga babaeng sinaktan at pinaiyak mo. Parang awa mo na naman, huwag na si Sandra. Ang dami-dami ng pinagdaanan ng tao eh. Ilang linggo na lang manganganak na siya. Ngayon mo pa ba siya bibigyan ng problema? Nang maproseso sa utak ni Darwin ang sinabi ng ina, napangiti siya bigla. Ano nakakatawa? Nakakunot ang noo na tanong ni Zenny. Hindi kayo tutol na maging girlfriend ko si Sandra. Hindi niyo siya aayawan? Bakit ko naman gagawin yon? Mabait na bata si Sandra. Napakasipag niya't mapagkakatiwalaan pa. Lahat ng magagandang katangian sa kanya na. Tsaka bakit ko naman siya aayawan? Ikaw lang naman tong gago eh. Lahat ng nagiging girlfriend mo, pinapaiyak mo. Kaya nga nakikiusap ako na huwag na si Sandra. Gusto na lahat na nangyari sa kanya. Huwag mo nang dagdagan pa. Hindi kaagad nakasagot si Darwin. Niyakap muna niya na mahigpit ang kanyang ina. I promise, I won't hurt her. Aalagaan ko siya at ang magiging anak niya. Pakakasalan ko siya at magiging mabuting asawa ko sa kanya. Hindi na nakipagtalo pa si Zenny. Alam rin kasi niya sa kanyang sarili na hindi matatalo sa katwiran ng anak. Matapos malaman ni Zenny at ng kanyang asawa na girlfriend na ng kanilang anak si Sandra, pinahinto na nila ito sa pagtatrabaho. Pinalipat na rin nila ito ng tirahan at pinatuloy sa kanilang bahay kasama ang kanilang anak. Itinuring ng mga magulang ni Darwin si Sandra bilang tunay nilang anak. 1 linggo bago manganak si Sandra, sinurpresa siya ni Darwin
Dinala niya ito sa City Hall at pinakasalan katulad ng pangako niya. Dito na muna tayo magpapakasal Saka na tayo magpakasal sa simbahan kapag malaki ng anak natin. Dahil gusto kong may partisipasyon siya sa ingranding kasal natin. 2 o 3 taon mula ngayon. Mahal na mahal kita, Sandra. Poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Walang pagsadla ng saya ni Sandra nung sandaling yun. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa kabila ng masalimuot na nangyari sa kanya, nakatagpo pa rin siya ng lalaking tatanggap at magmamahal sa kanya. Ligtas na nakapanganak si Sandra. Pinangalanan niya itong Darius, alinsunod sa unang 3 titik ng pangalan ng asawa niya. Masayang-masaya siyang mayroon na siyang sariling pamilya. Sa kabila ng walang kapantay na pagmamahal na nakukuha niya mula sa pamilyang tumanggap sa kanya, hindi pa rin maiwasan ni Sandra na isipin kung kumusta na ang kanyang ama. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon, ay pinuntahan niya ito ngunit nang bumalik siya sa dating tahanan, napag-alaman niyang naibenta na pala ang kanilang bahay at maging ang negosyo nila ay wala na rin. Napakawalang hiya talaga nila. Hindi pa sila nakontenta sa ginawa nila sa akin. Dinamay pa nila pati ang daddy ko. Umuusok ang ilong ni Sandra sa galit habang kinukwento ang natulasan sa asawa. Yung mag-inang yun talaga, iyon ang malas sa buhay namin ni daddy. Kung alam ko lang talaga na umpisa pa lang ay problema ng dala nila sa amin, hindi ko na sana hinayaan si daddy na mapalapit sa kanila. Na-brainwash din nila ng sobra si daddy Tama na yun, mahal. Huwag ka na magpaka-stress dahil sa kanila. Inutusan ko na mga tauhan kong hanapin ang daddy mo. Magkakasama rin kayo, kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Pangako ko sa'yo na, dadaling ko siyang ligtas dito. Sana, kung nasaan man siya ngayon, nasa maayos siyang lagay dahil hindi ko kakayanin kung pati siya'y mawala pa sa akin. Hinawakan ni Darwin na magkabilang balikat ng asawa. Inilapit niya ito sa kanya at saka ito niyakap na mahigpit. Ako nang bahala. Gagawin ko ng paraan. Mahilig mangako si Darwin, pero lahat naman ng pangako niya ay kanyang tinutupad. Kaya makalipas lamang ang 1 linggong paghahanap, nahanap niya ang ama ng kanyang asawa. Sinurpresa niya si Sandra at masayang-masaya naman ito. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para i-bless ako ni Lord na sobra. Binigyan niya ako ng mabuting asawa. Binigyan niya ako ng mas maayos na buhay. Malayong malayo sa buhay ko noon. Siguro kaya hinayaan niya madurog ako. Dahil yun ang paraan niya para ipakilala sa akin ang taong nakalaan para sa akin. At ikaw yun, Darwin. Ibinigay ka ng Diyos sa akin. Masayang-masaya si Sandra na ikuwento sa kanyang ama kung gaano kaayos ang buhay niya. Palagi niyang ipinagmamalaki dito ang kanyang asawa. Humingi naman ng tawad sa kanya ang kanyang ama dahil sa nagawa nito. Lalong umalwan ang buhay ni Sandra. Kung noon ay isa lamang siyang hamak na katiwala, ngayon ay kasosyo na siya ng kanyang asawa sa pagpapatakbo ng kanilang sabunan. Lalo pa nga itong lumago dahil sa matatag na pagmamahal na nagsilbing kanilang pundasyon laban sa mga pagsubok na ibinabato sa kanila ng kapalaran. Unti-unti na rin nilang natupad ang kanilang mga plano at isa na doon ay ang magpakasal sa simbahan. Masaya silang sa wakas ay pinagbuklod na rin sila ng Panginoon. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share and subscribe to my channel for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!